Judge! Bakit kapag single mom, malandi? Kapag single dad, responsable. Ay, wow. Alam mo, dyan taga ako nang gigigil eh. Kapag single mom, lagi siya tinatanong agad, ano kaya ginawa niya? Bakit iniwan siya ng tatay ng anak niya? Pero kapag single dad, ay, ang bait na tatay, nasa kanya yung anak niya. Alam mo, doon talaga ako nanggigigil sa topic na yun eh. Kasi, Doon sa mga sinasabi ng mga tao na yan, bakit pagdating sa mga babae naging single parent, may connotation agad na, Lait. may lait agad na, ay, baka haliparot yung babae. Yes. Kaya naging single mom siya. pag sinabi kasing single mom, parang hindi ka naging responsableng ina. Kasi pagka yung mga nanay, expected ng society, tayo yung mag-aalaga sa bata, magpapalaki ng mga bata. Tapos yung tatay, pag naging single dad siya, tas nasa kanya yung anak, sasabihin, hala, matino to. Kasi ay, nasa kanya yung anak kasi hindi kayang palakihin ng nanay kasi malandi. Baka sumama na sa ibang lalaki. Nagpakadalaga na. Ganon yung usual na sinasabi sa mga kababaihan. Kaya yung mga lalaki, laging napupuri. Napaka-unfair. Correct. Galit na galit. Gusto ko panginginig mo ng ano, mapilit Oo. Pati yung ilong, gumalaw eh. Napaka-unfair ng lipunan natin sa ganyang klaseng judgment. At kung ganyan ang mindset nyo, i-judge ko din kayo. Yes. Ka-judge kung ganun yung mindset nyo. Maybe, well, ang explanation is because of the culture, Yes. because of expected na ang babae magtitiis. Yes. Kahit na paulit-ulit na niloloko, umaabot sa point na sinasaktan, napaka-irresponsable ng lalaki, magtitiis pa rin ba ang babae? Ganun ba dapat ang design ng isang household? Magtitiis ang babae para lang hindi siya maging single mom at baka ma-judge ng lipunan? Napaka-unfair Correct. para sa mga babae. Alam mo, ang unfair pa dyan, kapag nandun na tayo sa situation na magbabaranggayan na, tapos mali Yes. na sustento, sa batas natin, Mami Jules at Reyna Ivana, at para sa mga idol natin na nanonood sa atin ngayon, sa batas natin, 50-50 ang gastos ng nanay at tatay sa anak nila. Lahat ha, lahat. to. Pero anong nangyayari? Nanay ang nag-aalaga. Sa atin ang alaga, hahati pa tayo sa gastos. Tapos magre-reklamo pa sila, pineperahan natin sila. Diba? Sobrang ibibigay nyo? sobrang irresponsible lang. Sa mga idol natin dyan, na gina-judge ka dahil single mom ka, hindi nyo po alam kung anong kwento behind that, kung bakit siya naging single mother. Umabot siya sa punto naging single mom siya. Bakit kamo? Kasi ang dami niya ng tiniis. For sure, nilaban niya yan. Ganyan tayo mga babae eh. Kasi ayaw natin na magkaroon ng broken family ang mga anak natin. Kasi sino ba ang gusto ng broken family? Kaya umabot na sa punto naging single mom. Kasi hindi na kinaya eh. Tapos pag tayo naging single mom, yung lalaki okay lang jumowa agad. Oo. 'Di ba? Okay lang magkaroon ng bagong pamilya kaagad. Hindi siya na-judge na hindi nagbi-provide naman siya, nabibigay naman siya ng pera eh. Pero wala nang ibang sinasabi sa kanya na, teka lang, 'di ba may anak ka na rin naman? Oo. Pero pag sa babae, Haliparot. naiwan yung bata, tapos jumowa, ay, nagkaroon na Haliparot, agad ng malandi. jowa. Ang Oo. landi naman. Hindi niya priority yung anak niya. Oo, parang, ay, jumowa ka agad. Di ba, baby pa yung anak niya. Nagkaroon agad ng Sama-sama lalaki. Landi talaga nito, kaya iniwan to eh. Oo. Ay, may mga ganong connotation eh. Nagkakaroon ng stereotyping Yes. sa atin. It's okay na tama yan, gino-glorify or parang ino-honor yung mga lalaki na nagsastand sa kanilang responsibility because, well, bare minimum, hello, dapat naman talaga. Obligasyon nyo yan. Obligasyon niya yan. Pero sana ganun din ang pagtingin sa babae na nagsa-stand up para sa anak, para sa sarili niya. Huwag sana tayong maging double standard. Yes. Na parang ipupuri natin or pupurihin natin kapag kalalaki, pero kapag kababae, lalaitin natin. Bakit? At magugulat ka ha. Magugulat ka na ang mga manlalait, na ang mga malalakas ang boses ay galing pa sa kapwa natin babae. Yes. Totoo. Siguro, Mami Julia, kaya nangyayari yon kasi parang feeling nila, ay, mas magaling ako dito, single mom ka, ako may asawa ko. Kaya i-judge kita. Minsan may ganun talaga. Kumbaga nagkakaroon ng comparison, lalo na yung mga co-nanay na tinatawag natin. Wow. Siyempre, pagalingan yan. Oo. Pagalingan sa pagiging nanay yan. So, pag nakakita sila ng babae na less of a person para sa kanila, lalo na yung mga single moms, di ba, na nakikita nila, ay, feeling ko may problema tong babae to. Ewan ko, minsan nagpapantig talaga tenga ko, pag naghihiwalay ang mag-asawa, lagi nilang sinasabi, baka nasa iyo yung problema. Sa babae tinutuloy, baka nasa iyo yung problema. Baka di mo kasi pinagbibigyan si mister mo.
'Di ba? Yes. Baka hindi ka Masyado mabuting ka mahigpit. asawa, pero hindi nyo ba nare-realize sa ang mga babae bago sumuko? Ilang paglalaban ang ginawa namin. Kasi sabi nga ni Reyna Ivana kanina, 'di ba, na ayaw namin ng broken family. Kaya marami kaming titiisin, 'di ba? So kapag dumating kami sa punto na nakipaghiwalay na kami, kinuha namin anak namin, ibig sabihin yun na yung sukdulan ng ano namin, na nararamdaman namin, ng pinaglalaban namin. Kasi sino ba naman ang gusto maging single mom? Napakahirap kayo magpalaki ng anak. 'Di ba? Totoo. Para sila mga dinosaur. Sarili mo pa nga lang, Yes. parang nahihirapan ka na as a single person na wala pang anak. Oo. Parang i-maintain mo pa nga lang yung sarili mo para mabuhay ka. Ang hirap na. What more? Kung meron ka ng sariling anak, meron ka ng sariling pamilya, tapos wala ka pang suporta ng isang Oo. katuwang sa buhay na lalaki. Correct. For your information, ang financial aspect ng pagpapalaki ng anak, 40% lang yan. Yung makasama mo yung pagpapakalaki, yung pag-develop sa Yes. kanya, yung character, yun ang napakahirap kasi ibang tao yan eh. 'Di ba? Syempre pag ikaw nanay, parang gusto mo kasi, alam mo yon, lahat ng mas better version of you. Oo. At lahat ng tao sa paligid mo, yun yung anak mo. Dami mong gustong ituro, pero may iba talaga eh. Kumbaga, syempre, dadaan talaga sila sa pagiging bata, sa pagiging teenager. Yun ang mahirap, yung management doon sa tao mismo, sa pag-develop ng sarili niya din. Kasi even siya din, parang kailangan niya ding pagdaanan yun eh. Oo. Even yung pain, at ikaw bilang ina, makikita mo na mapagdadaan yung pain, ang sakit. Yun yung pinakamahirap doon. Tapos i-judge niyo lang outside Oo. of the relationship, outside of the kwento, wala kayong kaalam-alam, tapos i-judge niyo. Oo. At ang mahirap pa dyan, Mami Juliet, Reyna Ivana, ha, kapag ang bata nakita ng tao, madumi kuko, mahaba ang buhok, madungis. Yan. Ang Nanay judge agad. kagad sa nanay, pabaya naman nanay nito, hindi nililinisan yung anak. Bakit di nyo sabihin pabaya naman tatay nito? Yes. Kaya nga, double Diba? standard. Ang expected kasi, kapag nanay, tayo yung nag-aalaga sa mga anak natin. Tapos yung lalaki, generate lang siya na generate ng Pera. Pero hindi nila alam na dapat co-parenting talaga exist kahit na mag-asawa kayo. Correct. Kasi akala Yes. nilang co-parenting pang manghiwalay na asawa lang yan eh. Mhm. Pag Sunday, Saturday, nasa lalaki. Pag Monday to Friday, nasa babae. Yun ang co-parenting na alam nila. Pero hindi nila alam ang co-parenting, kahit nasa loob pa kayo ng marriage, kahit magkasama pa kayo, co-parenting pa rin talaga siya. Kasi mga nanay nakikinig sa atin ngayon, hayaan nyo yung mga mister nyo i-figure out kung paano magsuot ng diaper sa mga bata. Tama. Yes. Kung paano paliguan ng mga bata, paano toothbrushan. Tama. At ang mga lalaki kasi takot na takot maggupit ng kuko ng mga bata. 'Di ba? Yun yung mga basic dapat na alam din ng mga lalaki na akala nila dapat iasa sa ating mga babae. Sa mga babae lang. Oo, sa mga nanay lang. Actually, hindi. Kaya napakahirap din talaga sa mga babae na andun na tayo sa point na makikipaghiwalay tayo, pero tayo pa rin yung mali. Tayo pa rin yung masama. Pero hindi nila nakikita na yung lalaki, ano bang ginawa niya? Hinuhusgahan ka pa sa pagpapalaki ng anak nyo. Mauntog ang anak mo. Kasalanan mo yan. Dalawa tayo nandito. Ano ka? Disgrade Ano ka lang alam mo, eh. sa akin nagluluto ako dito, sasaruhin ko yung ulo ng anak mo. Oo. Diba? Yun ang mahirap din kasi sa atin. Feeling ko, ano lang eh, hindi din sa pag-aalaga lang sa bata. Ang role din ng isang lalaki sa marriage na to ha, kung magkasama kayo, dapat tumutulong ka din sa gawaing bahay. correct. Tumutulong Lahat. ka din sa pagsuporta sa asawa mo. Hindi lang yung babae lang lagi kumikilos, naglilinis ng bahay, nag-aalaga ng anak, siya lang nagpapalit ng diaper, siya lang nagpapaligo. Dapat ikaw din, ginagawa mo yun. Kasi bilang nanay, di ba parang nakakapagod din, dahil mo nang iniisip eh. Kasama na dyan yung pagbabayad ng bills nyo, ikaw nagbabudget ng pera ninyo, tapos titignan yung anak mo, tapos mahuhusgahan ka pa pag dugyot yung anak mo, ang pangit ng anak mo, tapos masama ugali ng anak mo, ay, hindi kasi ito binabantayan ng nanay niya. Nanay agad. Di ba? Lalo na yung mga bata ngayon, parang ang bilis na magmura. Correct. Ang dami na agad alam sabihin. Nakakatakot. Yes, mga bully na. Tapos masyadong babad sa social media. Walang ibang alam gawin. Kundi pag nasa social setting tayo, lagi lang naka-iPad, lagi lang naka-cellphone. Sasabihin, kasi itong nanay na to hindi nilalabas eh. Ay, ayaw mo kasing ipaano to sa tao. Dapat para i-expose mo siya sa tao para kilalanin. May kilala din siyang iba, hindi lang ikaw ang kilala niya. Kasi may mga bata, di ba, na sa nanay lang lagi sumasama. Oo, nakikinig. Oo, ayaw niya sumama sa ibang tao, kaya ang sisi na naman yan, Nanay sa na nanay naman. na naman. And in addition to that, no, Reyna Ivana,
paano yung mga working moms sa single mom? Di ba? Ay, hindi naman Ini-expect ako nyo. single mom. Pero ang hirap ng working mom. Correct. Working mom ka, single mom ka, expect mo kami pang mag-aalaga. Grabe. Tapos kapag iniwan sa ibang taong mag-aalaga, nasa atin pa yung panghuhusga. So, paano namin hahatiin ang aming katawan? Grabe, no? Diba? Ang hirap naman maging babae sa henerasyon ngayon. Oo. Ang dami naman pala naming sapatos. Ang dami naman Diba? pala naming sapatos na kailangan suotin. Suotin. Sombrerong kailangan suotin. Para lang i-please kayo. Bakit? Tapos red flag pa ang tingin sa atin pag lalaki ang single dad, green flag. Wow! Grabe yun ha. Pero pag Grabe. lalaki single dad, nagagawa pa niya yung hobbies niya. Oo. Diba? At saka kahit ano, even Kahit- in the relationship. Yes. Alam mo, yan talaga yung sinabi ko to sa asawa ko nung pagkapanganak ko pa lang. Sabi ko, alam kong out of my control na to, pero parang na-hurt ako, nalulungkot ako na ikaw nagagawin pa rin yung gusto mo, tapos ako nanay. Oo. Hindi ko wala akong freedom. Oo. Parang, Diba? Pero yung mga lalaki, Hirap kasi talaga. kaya pa rin nilang gawin. Maglaro-laro ganyan. Makakapag-cellphone pa, makakapag-rides pa, Yes. makakapag-inom pa. Oh, pero tayo mga babae, parang may guilt din kasi sa atin. May, Yes. may mom guilt kasi tayong tinatawag. Tinatawag. Na, kapag iniwan natin anak natin sa ibang tao para unahin natin kaligayahan natin, nagmamadali naman tayo. umuwi. Oo. Diba? Totoo yan. Parang, ang unfair naman sa anak ko, nagsasaya ko, tapos siya iniwan ko sa ibang tao. Alam mo, kami naman ng asawa ko, ang sinasabi ko naman sa kanya, na ngayon, na mas nakikinig at mas sumusunod sa akin. Wow. Yung anak namin. Parang kasi sometimes, ano din yun eh, iba-iba talaga tayo ng sitwasyon. Pero ang sabi ko naman sa kanya, kapag ka nakikita mo naman na inaasikaso ko yung anak natin, sana gumagawa ka ng way mo para ako naman asikasuhin mo. Tama yun. Tama Diba? yan. Yung tipong, wag naman nahayaan mo na lang din ako dahil hindi Oo. mo kayang i-control yung anak natin. Kasi nagrereklamo siya sa akin. Susumbong siya sa akin. Dalawa talaga anak ko. Ano pares tayo? Tatlo naman anak ko. Nagsusumbong siya sa akin. Oo. Sinasabi niya, Mami, kausapin mo nga tong anak natin, hindi nakikinig sa akin. Yeah, although kinakausap ko naman, pero iba talaga eh. Iba talaga yung anak ko. Parang mas ano talaga siya sa akin. Mas takot. Mas Naniniwala. nakikinig. Oo, mas sumusunod. Parang ganyan. Mas, ewan ko, parang feeling ko lalaban siya. Pag napanood niya to. Sasabihin niya, hindi rin. Pero yun ang sinasabi ko sa kanya. At yun din ang gusto kong sabihin para sa lahat po ng mga makakaabot nitong, makakanood nitong ating episode. Sa mga lalaki, sa mga husband, kapag nakikita nyo na todo asikaso, yung asawa ninyo, yung mga misis ninyo sana. Kasi minsan, unstoppable din tayo eh. Ayaw. Kahit na binihisan na ng tatay, pinaliguan na ng tatay, Aayusan mo pa. Aayusan mo pa. Ulitin mo. oh, may ano ka eh, may final touch ka sa lahat eh, Oo. 'di ba? Parang sinasabi natin dapat shared responsibility sa lahat. Pero tayo din eh. Sometimes meron din tayong standard. Yes. Parang feeling natin pag di tayo gumawa, hindi siya perfect. Oo. May mali. Oo, parang paglalabas ng bahay, bakit yan ang pinasuot mo? May ganon. Totoo yan. Diba? Nag-away So, kapag nakikita ninyo na mas magaling talaga si nanay mag-alaga ng anak, okay, ginigive mo na din sa kanya. Pero, don't forget, kapag ka may pagkakataon ka, gawin mo din. At kapag ka, unstoppable talaga si nanay, ikaw ang mag-alaga kay Mrs. Correct. Tama, Alagaan diba? ang miss nyo para hindi kayo maging single dad. Yes. At single mom. Totoo yan, Kasi ah. iwanan na kayo ng mga misis Oy, nyo. totoo yan. Kaya rin naman nagkakahiwalay din ang mga mag-aasawa dahil nakakalimutan ni mister na may misis pala sila. Yes. Dapat number Oo, one totoo priority yun. nila. Yes. Even sa panganganak. Oo. Alam mo, yung ano ko, yung kaibigan ko, bagong panganak siya. Congratulations. Wow, congrats. Bagong panganak siya. Ang kabilin-bilinan ko sa asawa niya, sa mister niya. Kasi, nanghingi sila ng advice. Anong gagawin? Ang sabi ko, dun sa mga mister, at sa, kung may makaka-relate man, no, ang sabi ko sa kanya, ang anak ninyo, although I know you're very excited, kasi first time dad din, first anak ninyo. Ay, emotional ko sa part na yun. Hello? Kahit hindi ko alam mo naiyak niya, naiyak ako agad. Na-excite sa first time, ano? Yes. Kasi, single mama ko bago nakilala yung asawa ko, di ba? So, parang nung single mama ko, mananganak ako mag-isa. Wala akong asawa. Yung makatabi ko sa, sa labor room. May mga asawa sila. May tinatawag yung mga nurse sa asawa. Ako wala. Tapos nung napangasawa ko na ngayon si Marville, I love you, love. Alam mo, nung pagkalabas ko sa delivery room, una niyang tinanong, kamusta po yung asawa ko? Wait, ang asawa ko asan po? Okay po ba siya? Alam mo, gusto na siya papasukin ng nurse, kaso nakabiyak pa ako eh. Sabi ko, wag muna, baka matroma siya. So parang napaka-importante rin talaga ng pag-aalaga ng lalaki Sa babae. Lalo na kapag bagong panganak na Oo. very, very vulnerable, may F, may hangin.
very emotional. Yun din ang Naluha bilin ako ko dun. talaga sa mister ng kaibigan ko. Sabi ko, yung bata, for sure, excited kayong dalawa, pero hayaan mo yung nanay niya. Oo. Kasi for sure din, kapag ka may dadalaw, si baby, si Baby baby, agad. si baby. Yes, totoo. Sa ospital, sa bahay, kahit saan. Ikaw, sana, mas maging priority mo yung asawa mo. Anong nararamdaman niya? Anong nasa isip niya? Kasi kapag bagong panganak ang babae, ang daming pumapasok sa isip Sobrang niya. sensitive kasi. Kapag ka nahirapan yan, at kapag nakikita niya ang lalaki, ay walang ginagawa sa paghihirap niya, Ay, naku. hiwalay. Hiwalay talaga. Hiwalay. Oo. Kasi ang hirap. Ang hirap ng journey ng pagbubuntis, ng panganganak. Ang hirap-hirap. Tapos ang lalaki wala lang. Correct. Kaya talaga Diba? pinaka-importante yung desisyon talaga sa buhay mo, ang pagpili talaga ng asawa Partner. mo. Ang pagpili ng tatay, ang magiging tatay ng anak nyo. Correct. Yes. Because- Kasi ang dami mong lalaki pwede piliin dyan eh. Yes. Pero lahat ba yan magiging mabuting asawa? Magiging Correct. mabuting Yun. tatay? Kasi tayo pipili eh. Yes. Tayo pipili na magiging tatay, na magiging anak natin. So, choose wisely talaga. Correct. Ang hirap nung naghihirap ka na, pero siya walang pakialam. Yung naglalaro tayo, sabi mo? Nakakainis talaga pag lalaki, sobrang nonchalant. 'Di ba? Yung parang walang pakialam sa feelings mo, walang Oo. parang pag naghihirap ka na, hindi okay lang, kaya mo 'yan. Yung gano'n lang yung mga reaction. Ganun talaga. Nanay ko nga nakaya eh. Si Oo. ano nga nakaya, kinumpare ka pa. 'Di ba? Yung Oo, iba naghihirap. nakakainis. Hindi, yung ano, si ano nga, ganun. 'Di ba? Oo. Parang ang dami ganun. Parang hindi siya masyadong ma-caring, wala siya masyadong pakialam sa nararamdaman mo. Nako, kabahan ka na pag ganyan ng partner mo. Magiging Oo. single mom ka in the future. It's a sign. It's a sign. Ha, Or totoo. pwede din ang gawin mo kapag nagpapakita na ng ganong sign yung lalaki, kausapin mo, of course. Kapag hindi pa rin, tumawag ka ng taong malapit sa kanya, yun ang kausapin mo. Parang kailangan talaga ng intervention Oo, correct. doon sa relationship. Kasi dapat meron naman talaga. Actually, may Oo. seminar talaga. Totoo. May mga libro talaga. Pero syempre, na nagtuturo how to be a father, how to be a parent. Actually, walang manual for that talaga. Pero merong libro, may nagsasabi talaga na Oo. parang anong gagawin kapag paano mo, ano yung asawa mo. May book, pero kasi tayo, parang, alam mo yon tayo Sa kasi, experience na kasi. Oo, Experience is the kaya. best teacher. kaya na yan nila. May ganun silang mindset. Oo. Kaya na yan nila. Yung mga lalaki nga, pagka nanganak ang asawa, magpapainom pa yan sa bahay. O di naman kaya, pupunta pa yan, aalis. Birthday ni kumpare. Yan ang nakakainis yung iiwan mo yung misis mo sa loob ng ospital. Oo. Kasi Or- okay naman siya, doon may kasama naman. Tapos ikaw uuwi ng bahay para matulog maligo. Grabe yan. Nakakainis yung ganun. Oo. Di pa ako makarelate kasi wala pa akong sinisilang, aso pa lang. Pero yun na nga, Aso advice pa lang ang natin. inaalagaan ko. Advice natin sa mga nagpaplana, mag-asawa, na magkaanak, pag-usapan nyo talaga kung ano yung magiging plan nyo kapag nagkaanak kayo. Yes. Kasi importante yun, Reyna Ivana, Yes, oo. na pagplanuhan nyo yung pag-aanak ninyong dalawa. Kasi may mga tao na gusto lang mag-anak, pero ayaw pala maging tatay. Oo. May ganun ha. Gusto pala mag-anak, pero hindi na pala kaya responsibility maging tatay. Gusto lang bigyan lang ng bigay ng pera. Tapos feeling nila, okay, na yun. Yan. Responsible na sila Yes. nun. Alam kasi nila, ayun lang yung role nila as a tatay, to be a provider. Hindi. Pero pag naging tatay po kayo, hindi lang provider ang role nyo dyan. Hindi lang financial provider. Kailangan nyo mag-provide ng love, ng Lahat. security, protection, sa pamilya, sa bata, lalong-lalo na po sa asawa. Oo. Everything. Diba? At hindi yung, kunyari, naging asawa ka na, naging tatay ka na, huwag mong iasa lang din sa nanay mo. Yun sa lalaki ha, iasa mo sa nanay mo, o ma, ikaw na mag-alaga itong bata, o may trabaho ako, o ma, iwan nyo na lagi sa nanay. Kaya yung biyanan mo, nagagalit na, hindi naman ikaw din pa'y kakalabanin naalagaan. ng biyanan mo kapag ganun. Yes, di ba? Tapos, hindi naman komportable yung asawa mo. Kaya nag-aaway kayo na magkasama pa sila sa bahay. Tapos Oo. ikaw ayaw mo kasi alagaan yung bata. Hindi na, nag-fail na kumbaga yung relationship. Tapos kapag nag-fail yung relationship, kasalanan ng babae. Aray mo pakak. Ang hirap talaga lahat ng, alam mo yung lahat ng judgment nag-fall down sa babae lang. Yes. Pero shared a responsibility naman lahat talaga ng bagay, di ba? Dapat. Kaya nag-fail yung relationship ninyo, hindi na naman dahil sa isang tao eh. Dahil sa inyong dalawa yan. Actually, kung single mom ka at single dad ka, may red flag na agad sa inyo eh. Pero magkakaroon lang kayo ng green flag kung paano kayo magiging magulang sa anak ninyo.
Kasi may mga single mom, may mga single dad na okay naman sila sa pagpapalaki ng mga anak. At okay sila sa mga ex-partners nila. For me, yun ang green flag. Yung okay ka bilang magulang, okay ka bilang ex-partner. Magiging Yes. red flag ka lang kapag single mom ka na, ginajudge mo pa yung ex mo. Sinisiraan mo. Sinisiraan mo pa. Lalo na sa anak mo. Oo, sinusulsulan mo. Correct. Ako naging single mom ako before at may anak ako sa pagkadalaga, yan yung mga sinasabi nila. Pero never ko siniraan yung ex ko sa anak ko. Kasi parang dun pa lang mahuhusgahan ka na bilang nanay na mali yung pagpapalaki mo kasi ba't mo siya tinataniman ng sama ng loob for other people, lalo na sa tatay niya, 'di ba? So parang doon nagkakaroon din ng mindset ang bata na Masama yung tatay niya. at may mga masasamang tao. At saka Yan. parang ninakawan mo din kasi yung bata din ng pagkakataon na mangarap na magkaroon ng tatay. Oo. Kasi ako lumaki din ako na gano'n. Separated yung parents ko. Tapos, syempre, nasa side ako ng mother. Parang lumaki ako na iniisip ko na masama yung tatay ko. Oo, yun. Feeling ko, nung medyo napalapit ako sa side ng tatay ko, nakakarinig ako ng kwento about sa tatay ko, naisip ko, parang hindi naman masama yung tatay ko. Pero Parang Kasi bakit? nakasama mo naman Oo, siya. parang feeling ko ang unfair sa kanya at feeling ko na nakawan kami ng chance na Mas makilala siya. Oo, na sana ako, ganun talaga siguro. Siyempre, yung bata ako, wala din naman akong pagkakataon na gumawa ng sarili kong desisyon. Pero yun nga, parang nanakawan kami. So, yun, sana kapag kahiwalay kayo, sana yung respeto. Yes. Bilang tao na lang at Yes. bilang tatay or nanay ng anak ninyo. Yes. At huwag maging selfish na, oo, nasaktan ka, grabe yung nangyari sa inyo, sarili mo lang iisipin mo, pero yung anak ninyo, 'di ba, yung parang ikaw na lang talaga ang masusunod. Yes. Well, of course, may mga exemption dyan. May mga grabe kasi talagang tao. Oo. Hindi kayo kasali dito sa mga dapat irespeto. At ako regardless kasi I don't see the point na kailangan mo pang siraan yung partner mo regardless kung gaano ka grabe yung ginawa niya sa'yo. Kasi pag lumaki yung anak mo, hahanapin yung tatay niya At malalaman niyang katotohanan. Oo, siya na lang bahala, kumbaga. Kaya siya na ang bahalang mag-judge kung talagang yung papa niya, demonyo talaga. Pero grabe sobrang kasi walang talaga kwenta yung tatay iba. niya. Grabe talaga. Pero bilang magulang, tayo kasi mag-nurture sa bata Tayo kasi mag-cultivate na lumaki siya ng maayos na hindi siya nang huhusga sa ibang tao na ganito yung Correct. ginawa. Kaya ipakita mo sa anak mo, mas okay nga para sa akin yun. Kahit sobrang naging demonyo ng tatay niya, ipakita mo sa anak mo na okay ka, hindi ka naninira ng tao. Para pag lumaki siya, marirealize niya na, ay, pinalaki ako ng nanay ko with love, with respect, na kahit nakilala niya na mismo in her own eyes na yung tatay niya sobrang demonyo pala na ay kinaya Siya ng na yung- nanay ko Oo. mas nandun yung nandun yung victory kasi ipe-praise ka nung anak mo na Kinaya mo yun, ma? kinaya mo yun, ma. Grabe, ang galing mo pala, ma. Kaya nasa dulo lagi ang victory. Kaya wag natin masyadong i-instill sa utak ng mga bata na hindi, tatay mo demonyo yan, di ba? Oo. Usually ganun talaga sinasabi ng mga naging single mom, di ba? Na Or even salbahay yung tatay single mo. dad. Yung nanay mo, ano yun, ganito. Haliparot yan, malandi yan, Oo. di ba? Hayaan na natin yung mga bata. Kasi Be the mamahal, judge. yes. Hayaan na yung mga bata be the judge. Kasi darating talaga yung panahon na makakasama nila may Oo. encounter nila Sila na yung maghusga. Para naman if ever dumating yung pagkakataon na magkaayos ulit kayo, walang masamang tinapay na ay, alam mo dati si Papa. Oo. Di ba? Wala nang But if gano'n. Parang ever. okay pa rin pala. Pwede pa rin palang ma-patch up. Kasi eventually, kahit gaano pa katindi yung naging sugat nyo ng nakaraan ninyo, time heals talaga. Oo. Malay mo magkaroon pa ng chance. Second chance. Oo, na ma-patch up. Yung Parang sabi pa wag na naman. lang. Sabi pa naman nila, second Oo. chance is the parang Love it is is sweeter. sweeter. Oo, The the second time around. Kaya, wag din tayo maging masyadong mapanghusga, mapangmata. Wag tayo mag-iwan ng mga masasakit na salita because that really stains. Hindi mo na mababawi Yes. yan kapag ka Oo. nagsalita ka na ng masasakit na salita. Nakatatak na yan, nakasaksak na yan, hindi mo na yan maaalis. Tsaka palagi yung tatandaan ng mga bata matatalino. Natatandaan nila, no? Mabilis maka-adapt. Alam nila kapag nandyan ka. For example, naghiwalay yung mga magulang, yung tatay nagbibigay lang, tapos hindi naman siya present. Kuwari, let's say, school activities. Sa mga bata, ganyan hanapin yung nanay nila, hanapin yung tatay nila sa audiences. Oo. Matatandaan ng anak nyo kung nandun ka ba sa mga milestones ng buhay nila, sa mga important events nila. So, kailangan talaga, sa mga single dads mo nakikinig sa atin ngayon, or sa mga hiwalay na, sa mga misis nila, or mga partners nila, kayo mga lalaki, bukod sa nagbibigay kayo, be there.
Kasi ang bata Be hindi nila alam at hindi nila matatandaan kung magkano yung binigay mo. Oo. Pero matatandaan nila kung andun ka ba sa birthday nila. So that's Yes. very, very important. At syempre, kung magkakaroon kayo ng new partner, huwag kayo masyado magpahawak sa leg sa mga new partners nyo. Lagi nyong ipaprioritize ang mga anak ninyo. 'Di ba? Lagi natin sinasabi, dapat priority mo yung asawa mo. Yes, andun na tayo. Pero kapag meron na kayong anak, sa una, Single mom or single dad kayo. lagi ang priority yung anak nyo, yung mararamdaman ng anak nyo, Yes, yung yung consideration. Yes, Yes. mga kailangan ng anak nyo, ano nga ba siya ngayon? Kasi ang mangyayari dyan, possible na yung present partner mo, yun yung magiging step parent niya. Yes. At kailangan may relationship din silang maganda. Mm-mm. Pangit Correct. naman kasi na galit yung anak mo doon sa partner mo ngayon. So, Correct. hindi rin siya magiging maganda na relationship. Di ba may sinasabi nga tayo, ang tawag doon, yung sa ibang bansa kasi uso yung mga ganito eh. Di ba co-parenting? Blended family. Yes, blended Blended family. Parang sa atin kasi hindi siya applicable sa culture natin. Kasi May mag-aaway. Correct. Automatic pag may bagong pamilya. Hindi komportable. Pag may Palayasin yan. ayoko niyan. Siya ang sumira sa pamilya natin. Parang ganun agad. oo. Kumbaga yung mga bata kasi nagkakaroon agad sila ng mindset, lalo na kapag sinisiraan, yun nga kanina, yung topic natin kanina, kapag sinisiraan natin yung ex-partner natin or yung ex-family natin, di ba? Nagkakaroon ng mindset yung Ilang. bata. Yes. Na hindi Ayaw na na. magiging maganda yung relationship. Yes, oo. At saka, ano lang, no, Mayora Iska, Andre na Ivana, at sa mga nanonood po sa atin, sana po huwag kayong papasok, kung ikaw ay single mom or single dad, sana huwag kang papasok sa isang relasyon dahil kung halimbawa single dad ka, dahil kailangan mo lang ng ina sa anak mo. Yung mag-aalaga Or- sa anak mo. Yes. Yes. Or kung ikaw naman ay single mom, kaya ka pumasok sa relasyon para may katuwang ka financially. Alam mo yon, yung parang, yun yung reason mo, yun yung motivation mo of going into a relationship, yung hindi pure yung puso mo, na talagang because of love, and alam mo yon, yung mga na-check, yung mga whatever na boxes mo. Kung hindi yon, kasi probability is, baka mag-fail again. Oo. And kawawa naman yung anak mo. Oo. Correct. Yung anak mo na na-expose sa ibang tatay, tapos mawawala. Parang, lalo na kung Ulit-ulit bata, na hindi lang. na-explain. Oo. At doon naman sa mga paninira-paninira, hindi lang sana siya mag-end doon sa tatay o sa nanay, pati na din po sa mga in-laws, Correct. sa mga nakapaligid. Oo. Kasi sometimes, sila yung mas gigil eh. Yes. Naka-move on na yung Oo. dalawa eh. Pero yung pamilya, sila Oo. pa rin yung chu-chu-chu-chu-chu-chu. Yes, correct. Ikaw gusto mo ganito ang mindset ng anak mo, pero kapag wala ka pala sa bahay, yung kapatid mo, yung asawa Ang mo, daming dinadada. yung ano mo, yung Yung nanay mo, tatay. Brohilda yun. Malandi yun. Yun. Diba? Yes. O di kaya, yung tatay mo, babaero yun. Yes. Walang kwenta. Kaya Ganyan. correct. Kaya sa mga single mom, single dad, no, sa mga nakikinig po sa atin ngayon, always prioritize the child. Yes. 'Di ba? Huwag tayo maging selfish kasi isipin lang natin, hindi nalulungkot na ako eh. Oo. Yung bata andiyan lang naman yan, dito naman ako. Eh, paano naman ako? Oo. 'Di ba? Laging iisipin, sa lahat na gagawin mo, anak mo muna dapat ang uunahin mo. Correct. Kasi yung happiness mo, nandyan lang yan eh. 'Di ba? Pero kung mas minahal mo yung anak mo, mas dun mo nga mararamdaman yung true happiness pag happy yung anak mo, pag okay Totoo. siya eh. Kaya always prioritize your children. Don't compromise them. Oo. Alang-alang sa kasayahan mo, alang-alang sa bago mong love life. Yes. O para hindi ka lang masabihan na lumaki ka na ng ganito, parang wala nang saysay yung buhay mo kasi wala ka ng partner, wala ka ng chance ulit makahanap ng partner na magpapasaya sa'yo, no? Bata lang ang gawin nating priority sa buhay. At saka doon sa mga tao na jojowa na may mga anak na, lagi po nating tatandaan na yun talaga yung priority niya. Yes. At syempre, kung sino yung taong minamahal ng partner mo ngayon, let's say yung mga anak niya, mahalin mo rin. Yes. Mahalin mo sila na parang anak mo rin, hindi dahil stepmom ka lang. Hindi siya responsibility talaga. Alam ko hindi siya pwedeng i-instill at impose na dapat mahalin mo rin yung anak ko. Magkaroon kayo ng relationship, 'di ba? Kung gusto mo talaga pumasok sa buhay ng bata, huwag mo ipilit yung sarili mo, pero hayaan mo na maging organic yung relationship ninyong dalawa. Kasi the more na mas pinipilit mo yung sarili mo, the more na ang tawag May dito. friction. Yes. Oo. At saka the May more na resistance. Ayun, May the more na something. magre-resist yung bata sa iyo na baka isipin niya na ay pinapalitan mo sa buhay ko yung nanay ko Oo. Pinapalitan mo sa buhay ko yung tatay ko So para walang ganon sa mga magjojowa again, na mga single dad and single mom, alamin nyo na sa panahon na yan, hindi pa kayo ang priority
na magiging partners ninyo. Tsaka wala sa green flag, red flag yan eh. Again, nasa inyong dalawa yan. Regardless kung may anak or may wala, lahat naman tayo, red flag talaga in some point Yes. at some point in our lives. Yes, true. 'Di ba? Kung paano na lang as a person. Actually, alam mo, Rina, Ivan, and Mami Julia, ako talaga tinitinan ko ang isang tao, ang isang magulang, kung paano sila sa anak nila. 'Di ba? Kung Totoo paano yan. nila pinapalaki ang anak nila kasi sila yung next generation natin. Eh. Oo. At totoo naman talaga yung sinasabi nila kapag ganyan ang anak, gano'n ang magulang. Kapag ang bata sutil din magulang nito. Oo. Mirror kasi yung mga Oo. bata. Tama. Sabi nga nila, 'di ba, the apple doesn't fall far from the tree. Tama ba? Yes. So, orange tree. Ako naman Diba? gusto ko lang sabihin, if ever sa mga single mom and single dad, kung wala pang nakakapagsabi sa inyo, I am proud of you. Yes. Sobrang nakaka-proud yung pag-stand up ninyo para sa inyong mga anak. Ako lagi ko itong sinasabi, Lex, sa asawa ko, sa mga kaibigan ko, kahit wala ka, lagi kong sinasabi, I'm so proud of you. Aw. Yes. Pinayak na naman. Sobrang proud ako sa'yo. Proud of myself too. Yeah. Hindi, sobrang proud ako sa'yo because you're very young nung naging nanay ka. I'm 18. Yes, pero grabe yung pag-mature mo, and grabe yung pag-own mo dun sa responsibility na even nung naging first time mama ko at naranasan ko na, hirap pala nito. Oo. May partner kami, asawa ka, no? Mami Yes. Julia. Oo. Tapos, ikaw pa yung nag-a-advise sa akin. Oo. Tapos, shucks, alam niya. Kasi nung ina-apply ko yung mga sinasabi mo sa akin dati, totoo. Like sa anak, nagpapacify yung anak ko talaga. Yung parang, eto yung mga dapat iwasan. Kasi kapag ka nakaligtaan ko, oo nga, mangyayari talaga siya sa anak ko. So I'm so proud of you. I'm very proud of you kasi inalam mo talaga yung pagiging nanay. So ganun din po sa inyo. I'm very proud of you sa mga single mom and single dad. Hindi para i-judge kayo sa kung ano man ang naging desisyon ninyo, kung ano man ang nangyari sa buhay ninyo. Ang mahalaga ha, ay yung anak ninyo, uunahin ninyo at paninindigan ninyo. Oo, kasi darating ang perfect partner. Yes. Huwag kayong maniniwala sabihin ng iba na porket single mom ka, single dad ka, wala na magmamahal sa'yo. Meron. Mhm. Oh, yak mo naman yan. Love, asan si Love? Love. At Totoo thank you doon sa mga taong Nag-stand nagmamahal. up. Yes. Nagmamahal at tumatanggap ng tunay, pure sa mga taong single mom and single dad. No judgment. Niyayakap ng buong buo, hindi lang sila, yung partner, but also yung anak. Nagsa-stand up. Actually, Thank you. nung single mom ako noon, lagi kong iniisip, kapag magkakaroon ako ng partner, okay, yung pangasawa, gusto ko yung mas mahal yung anak ko kaysa sa akin. For sure, yun din yung mga prayers sa mga single mom. Gusto namin yung mas mahal yung anak namin kaysa sa amin. And answered prayer naman. Yes, Sila. sobra. Salamat sa asawa ko. Love you. Mamaya ka sa akin. Dahil sa totoo lang, kaya totoo talaga yung sinasabi ko na tayo mga babae, we have the freedom, we have the liberty to choose kung sino magiging tatay ng anak natin. At the first time nagkamali ako The first time nagkamali kayo mga single moms, pero it doesn't mean na magkakamali pa kayo susunod. Pero wag naman yung magbibilang kayo. Ulit-ulit na lang. Ulit na lang tayo. History repeats itself kapag hindi tayo kasi natututo eh. Yes. Kaya correct. kailangan talaga, the first time nagkamali ka, matuto ka. Grow up. Diba? Grow up, i-own mo rin yung pagkakamali mo. Kasi for sure, may mali rin sa'yo kung bakit nangyari sa'yo yan. Correct. Diba sabihin na natin na wala sa akin na red flag, di naman ako nagloko. Hindi naman tayo perfect. Di naman tayo, correct, hindi tayo perfect. May mali sa atin at alamin natin kung ano yun. At kapag nalaman natin, i-apply natin. Yes. Kasi hindi naman po pwedeng nalaman lang natin tapos walang application. Ito, knowledge lang. Oo. Diba? Diyan lang yan siya. Diba? Oo. Kaya nga meron tayo mga practical exam. Yan. I-apply natin siya. Diba? Ang mga natutunan natin Oo, sa buhay. correct. Para Wow. tuloy lang ang abante natin at hindi na kayo ma-judge. Na mga katulad namin na mahilig mag-judge. Hindi naman. We Grabe listen naman yan. before we judge. Correct. Yes. Lord, ako when kaya? Ha? When kaya? Gusto mo. Ayoko mag-single mama. When kaya makapag-asawa? O, diba? Magkaanak. Time will Yes. come talaga. Kaya nga, para makarelate. Yeah! Sabi aso, nila- again, aso pala kasi inaalagaan ko. Aso. Sabi rin kasi nila, pinagdarasal talaga ang tamang partner at the right time, at the right Yes. moment. Kaya prayers lang talaga. Kaya nga. Siya na kaya? Pray Ano hard ba? at work. Ano ba? Lord, kailan na ba? O, diba?
Kaya naman sa mga lodi po natin dyan, mapa-single mom ka man, single dad ka man, or okay naman ang relationship nyo mag-asawa, it all boils down to how are you being a parent. Yes. Yun lang talaga yun. Be a good partner, be a good mother, be a good father. And nandito lang kami, lagi, dito sa ating podcast because We listen and we judge.